Sa nakaraang recap ng ating kwento ay natapos tayo, kung saan tuluyan na ni Finzon nakuha ang isa sa kanyang pakay na balak niyang ipangregalo sa kanyang kapatid gayong isa ito sa mga maganda nilang alaala kasama ang kanyang ina. At ang punong ito ay walang iba kundi ang pananim na pomegranate mula sa nakaraan niyang alaala kung saan nakapwesto ito sa kanilang bakuran, kasunod noon ay agad na rin siyang naglakad paalis. Subalit bago pa siyang tuluyang makalabas ay iniwanan niya muna ang Chen family ng isang hindi nila makakalimutang alaala, at kasunod naman ito ay walang awa niyang pinaslang si Sofia Shangguan sa kadahilanang hindi man lang ito sa kanya nagbibigay respeto simula pa sa una nilang pagtatagpo sabay alis sa hotel. Makalipas ang ilang sandali mabilis nang lumipat ang eksena kung saan ang dalawa ay nakasakay na sa kotse, at mula rin dito ay pinagmamaneho ng sasakyan ng ating bida ng kanyang pinaka-maaasahang tagasunod na si Tank. At habang ang malaking lalaki ay nagmamaniho ng sasakyan ay tinanong niya si Finzon kung magtutungo na ba sila ngayon sa tao na nagngangalang Whitney. Sa katanungan ng tagasunod ng ating bida ay agad naman siya ditong nagbigay ng tugon kung saan sumagot siya ng pagsang-ayon. Bukod pa dyan isinalaysay pa ng ating bida kung sinong tao ang kanilang tinutukoy. Mula sa isipan niya ay ipinaliwanag nito kung sino si Whitney. Ibinunyag niya na ito ay ang kanyang nakababatang kapatid kung saan Whitney ang pangalang nakuha ng kanyang kapatid nang ito ay isilang. Sa mga puntong ito ay binabalak niyang magtungo sa kanyang kapatid gayong ilang taon na niya itong hindi nakakasama, kaya naman iniisip pa lang niya na parating na siya ay labis-labis ang kanyang kagalakan sa kadahilanang ang sandaling ito ang kanyang pinakaaasam-asam na makasama ang kanyang kapatid sa loob ng ilang taon. Maya-maya lang tuluyan na rin si Finzon nakarating sa eskwelahang nagngangalang Hayden First High, kung saan sa harapan nito ay ipinarking niya muna ang kanyang sasakyan sa isang tabi habang nagmamasid-masid sa kanyang paligid. At habang ang ating bida ay tahimik lang na nag-iintay sa loob ng sasakyan, naisip niyang ang eskwelahang ito ang pinakamahusay na eskwelahan sa buong lungsod ng Hayden, ipinaliwanag niyang ang bawat mag-aaral dito ay ang nangungunang mag-aaral sa kani-kanilang mga paaralan. Naalala niyang ang kanyang kapatid na si Whitney Zon ang unang nakakuha ng mataas na bilang sa iskol, kung saan ito ang nangunguna sa ranggo ng mag-aaral sa buong lungsod. At dahil maging ang kanyang kapatid ay hindi rin sang-ayon sa pangalan nitong nakuha mula sa hibang niyang ama ay agad niya ring pinalitan ang kanyang pangalan, kung saan ang ginagamit na niyang pangalan sa mga puntong ito ay Yvonne Zon matapos ang ating bida umalis sa lungsod na kanyang sinilangan. At magmula nito ay ang kanya ng tita ang nag-aalaga sa kanyang kapatid upang ito'y itago mula sa mapang biktimang mga mata ni Nana Shangguan at pati na rin sa buwang na si Baron Chen. Dagdag pa ni Finzon na 10 taon na ang nakalipas dahil sa ayaw naman ng tiyanin ng ating bida malungkot ang kapatid ni Finzon dahil sa naiwan itong mag-isa. Wala na itong pagpipilian pa kundi iwan si Yvonne kasama ang isa sa kanyang matalik na kaibigan gayong sa puntong malaman ni Nana na buhay ang anak ni Baron Chen. Matik na tutugisin nila ito ng walang awa. Kasunod nito ay paisip pa niyang sinabi patungkol sa katauhan ng kanyang kapatid na babae, kung saan isa itong mahinhing babae at inosenteng pangunahing mag-aaral. Makalipas ang ilang sandali habang pinagmamasdan ni Finzon ang isang mapa ng buong lugar, hindi inaasahang isang mga may tupak na nilalang ang lumitaw banda sa kanyang kabilang tabi na naglalakad patungo sa kanyang lokasyon. At habang si Finzon ay abala sa kanyang ginagawa, pumunta ang eksena sa mga naglalakad na lalaki kung saan base pa lang sa kanilang mga muka matik na wala silang gagawing matino. At mula rin dito ay isa sa kanila ang nagsalita kung saan tuwang-tuwa nitong sinabi sa lalaking tumatayo sa kupunan bilang pinuno, ipinahayag niyang ang babaeng kanyang ikinikwento ay maganda, bukod pa dito sinabi pa niyang ang napakagandang babae na nag-aaral sa eskwelahan na ito ay kagaya ng isang hinog na prutas. Samantala sa kabilang tabi naman tuwang-tuwa ring sinabi ng isang lalaki na ang babaeng kanilang tinutukoy ay ang pinakamagandang babae sa high school ng lungsod sa Hayden, bukod pa dyan sinabi pa niyang buong tiwala siyang ang babaeng kanyang tinutukoy ay tiyak na birhen pa, kaya naman duda siyang hindi magiging masaya ang kanilang pinuno pagsapit ng kinagabihan. Gayunpaman pagalit namang tumugon ang nasa gitnang lalaki na tumatayo sa kanilang grupo bilang pinuno. Sa umpisa ay sinabihan niya ang dalawa na gusto ng kanilang amo ang babaeng iyon, kaya naman nandito lang sila upang ihatid ang babae wala ng iba pa, sabay tanong kung naiintindihan ba nila siya. Dagdag pa niyang ang kanilang pinuno na si Mr. Pu ay isang mainitin ang ulo na tao, kaya't ipinangako niyang huwag siya nito sisihin kung itapon niya ang dalawa sa ilalim ng bus. Nang marinig ng kanyang mga kasamahan ang kanyang sinabi ay agad nilang itinanggi na may iba pa silang balak,
kung saan mariin nilang sinabing nagbibiro lang sila sabay banggit sa pangalan ng kanilang tumatayong pansamantalang pinuno si Jack. At maging ang isang lalaking pangalawang nagsalita kanina ay agad na sinuportahan ang sinabi ng kanyang kasamahan gayong isa lang itong katuwaan. At kasunod nun ay seryosong ipinaliwanag ni Jack ang kanilang plano sa kanyang buong kasamahan ng taktika upang dukutin ang kanilang ipinuntang pakay. Ayon sa kanyang naisip na plano ay iintayin nila ang magandang pagkakataong mag-isa lamang ang kanilang biktima sa isang tahimik na lugar, bago nila dukutin ang nasabing babae paglabas nito sa kanyang paaralan sa kadahilanang ayaw niyang may makaalam sa kung ano ang nagaganap. Gayunpaman hindi naman ito ikinabahala ng kanyang kasamahan na makapukaw ng maraming atensyon, bagkus iminungkahi pa niyang wag itong mag-alala dahil madali lang nila itong matatapos kung saan magtatanong-tanong na lang sila sa paligid bago magsimula ang kanilang trabaho, kung saan balak niya sanang tanungin ang mga tao sa paligid kung mayaman ba ang mga magulang ng babae na kanilang nakukursunada. Dagdag pa niya na madali lamang itong maaayos ni Ginoong Pu sa pamamagitan ng pananakot, kaya naman sigurado siyang ang mga nakasaksi ay hindi magagawang makapagsalita patungkol sa kanilang ginawa. Subalit sa hindi inaasahang tugon ay malakas ni Jack sinampal ang lalaki upang matauhan sa kanyang kahibangan. Kasunod nito ay mariin niyang pinagsabihan ang kanyang tangang kasamahan na huwag magpadalos-dalos ng pagbibitaw ng salita. Itinatak niya sa walang lamang kukuti ng lalaki na dapat ituring ng babae ang pangyayari bilang maswerteng tao gayong napukaw nito ang mata ni Ginoong Pu, sabay tanong sa kanyang mga kasamahan kung may makukuha ba silang pera, ipinaliwanag niyang wala silang matatanggap na pera. At sa punto lamang na matapos ang pagsasaya ni Mr. Pu ay doon lang sila manghihimasok kung saan sila ang susunod na magsasaya. Kaya naman matapos niyang pag-alitan ang kanyang kasamahan ay inutusan niya itong ilimpi ang isang kotse na nakakalat sa kanilang dadaanan. Ilang sandali pa matapos maturuan ng leksyon ang lalaking sinampal ni Jack ay agad na rin itong bumangon at naglakad patungo sa kotse para ilimpi alinsunod sa utos ng kanyang tumatayong pansamantalang pinuno sa grupo. Maya-maya pa nang tuluyang makalapit ang lalaki ay agad nitong malakas na kinatok ang salamin ng kotse, sabay sabi sa taong nakasakay doon na alisin nito ang sasakyan sa kadahilanang nakakaharang ito mula sa kanilang negosyo. Gayunpaman nang marinig ni Finzon ang hinaing ng misteryosong lalaki, tumugon lang siya dito sa pamamagitan ng paghiling ng isang basong tsaa bilang kabayaran sa kawalang respeto, at nang ito ay kanyang mapatawad. At habang ang ating bida ay abala pa rin sa pag-aanalisa sa buong mapa ng lungsod, naisip niyang wala nang pinipiling lugar ang mga taong tangang buli maging mapamagaman o gabi sa publiko kahit pa sa kalagitnaan ng tanghaling tapat, kaya't napangiti na lang siya sa kadahilanang malas nila gayong siya pa ang kanilang napagdiskitahan. Ngunit nang marinig ng tauhan ni Jack ang sinabi ni Finzon ay agad na uminit ang kanyang dugo. At dahil sa wala itong kaalam-alam sa pagkakakilanlan ni Finzon ay pasigaw nitong tinanong ang ating bida na may halong mura na ano ang kanyang pinagsasasabi sapagkat inuutusan niya itong umalis, sabay tanong kung kailangan niya bang kumuha ng isang tasang tsaa. Iminungkahi niyang baka imbis na bigyan niya ito ng tsaa ay baka bigyan niya ang ating bida ng isang kaldero ng sariwang ihi para makita ng ating bida ang kanyang refleksyon mula doon. Gayunpaman tila wala namang pakialam ang ating bida sa lalaking nasa kanyang labas bagkus patuloy lang niyang sinuri ang kanyang papel na hawak, maya-maya pa dumating na rin ang kasamahan ng lalaki kung saan agad ni Jack tinanong ang kanyang kasamahan kung bakit hindi pa rin ang ating bida umaalis. Nang marinig ng lalaki ang tanong ni Jack, agad niya ditong pinaalam na ang lalaking nasa kotse ay malakas ang loob na sabihin sa kanyang kumuha ng isang tasa na may lamang tsaa. Subalit sa hindi inaasahang punto nang marinig ng lahat ang sumbong ng kanilang kasamahan, napatawa ang lahat lalong-lalo na si Jack kung saan napahagalpak pa ito ng malakas. Kasunod noon ay tila ito'y nagmukhang ngiting aso nang malaman niya ang hinihiling ng ating bida, sa kadahilanang may pumasok sa kanyang isip na madaling paraan upang matugunan ang utos sa kanyang tauhan na para bang magsasagawa siya ng ilang maitim na pasya. Maya-maya ay agad na itong nagtungo sa kabilang kanto upang isagawa ang kanyang maitim na balak, kung saan sa pagdating pa lang niya ay dali-dali na nitong nilagyan ng kanyang ihi ang daladala niya kaninang baso, at habang patuloy nitong pinupuno ang lalagyan ay sinasabi nito sa ating bida na naglagay din siya ng dagdag na mabulang tubig para lang dito. At makalipas lamang ang ilang sandali nang matapos ng may tupak na taong isagawa ang kanyang paglalaman sa baso ay agad na rin siyang dahan-dahang naglakad papalapit sa ating bida. Bukod pa dyan habang sinasabihan niya si Finzon bilang maswerteng tao gayong makakatanggap ito ng lutong bahay na beer,
sa kabilang tabi-labis ang papuri ang kanyang natanggap mula sa kanyang kasamahan sa magandang gawain. Samantala habang nagaganap ang ginagawang kahibangan ni Jack kay Finzon ay mabilis namang lumipat ang eksena kung saan tapos na rin ang mga estudyante sa kanilang gawain para sa mga araw na ito, kaya naman nagkanya-kanya na silang lakad pauwi ng kanilang bahay. Ilang sandali pa muling bumalik sa ating bida ang sentro ng lahat, bagamat sa labas ng kanyang sasakyan ay may mga hindi sibilisadong nilalang, wala naman siya sa mga itong pakialam bagkus sa mga punto pangang ito ay napapaisip siya kung saan kaya matatagpuan ang residente ng dating eskinita sa bandang timog mula sa balitang kanyang nakalap. Bukod pa dyan ay naalala niya rin ang kanyang tiyahin na doon sa eskinita na ninirahan, subalit dahil ang buong kalye ay giniba na 2 taon na ang nakararaan, sa mga puntong gaya nito ay hindi na niya alam pa kung nasaan na ba ang kanyang tiyahin ngayon. Dagdag pa niya base sa kanyang nakaraang alaala ay baka pinatay na ni Nana Shangguan ang kanyang nakababatang babaeng kapatid kung hindi dahil sa pangangalaga ng kanyang tiyahin. Samantala habang abala si Finzon sa kanyang mga iniisip, sa labas naman nito ay galit na si Jack gayong hindi man lang tumutugon ang ating bida sa kanyang tawag kaya napatanong siya kung isa bang bingi ang kanyang kausap, kaya naman muli niyang tinawag ang atensyon ni Finzon sabay sabing maling tao ang kinakabangga nito. Gayunpaman sa mga sandali rin iyon ay sakto namang lumabas mula sa iskul ang pinaka-iniintay na sandali ng mga bully, kaya't agad ng isa sa mga tauhan ni Jack niyugyug ang balikat ng kanilang pinuno upang iulat ang kanilang magandang pagkakataon. Masayang-masaya ng tauhan inulat kay Jack ang lahat, kung saan sa una ay pinalingon ng tauhan ang kanyang tumatayong pansamantalang pinuno sa mga taong naglalakad na ang magandang babae ay sa wakas umalis na sa paaralan. Subalit kahit na ganoon ay muli namang nagbalik tanaw ang pinuno ng mga bully sa ating bida sa kadahilanang para sa mga oras na ito ay mukhang ito na rin ang katapusan. Walang pag-aalinlangan ni Jack itinapon sa salamin ng sasakyan ang kanyang isang basong dumi, subalit sa kanyang ginawa ay agad naman ditong napalingon ang ating bida ng may halong sama ng loob. Ngunit hindi na ipinakita pa ang sunod na nangyari dahil mabilis na ring lumipat ang tagpo sa mga naglalakad na estudyanteng papauwi na sa kanilang tirahan. At mula rin sa mga tao doon ay may isang babae ang nagsalita kung saan pinapasalamatan nito si Yvonne dahil sa pagtulong na sagutan ang kanyang takdang aralin. Dagdag pa niya na kung hindi dahil dito, sigurado siyang mabibigo siya sa kanilang pagsusulit kung sakaling hindi ni Yvonne ipinaliwanag sa kanya ang kanilang taktang aralin ng sunod-sunod ilang araw na ang nakakalipas. Gayunpaman nang mapansin nila ang mga lalaki mula sa di kalayuan ay agad ang lahat nagulat na may halong pangamba, kung saan isang babae ang nagsalita patungkol sa mga grupo ng bully. Sa una ay tinawag niya muna ang atensyon ni Yvonne upang palingunan sa mga taong parating, sapagkat ang mga lalaking nanghaharas para kay Yvonne ay muli na namang nagbalik. Maya-maya lang dahan-dahan nang lumapit ang grupo ni Jack patungo sa kababaihan habang baka sa kanilang muka ang kagalakan na muling makita ang kanilang biktima sa labas ng eskwelahan. Gayunpaman sa lokasyon ng tatlong magkakaibigan, nang makita nila na palapit ang mga grupo ng mga bully ay may isang babae ang agad ng babaeng may suot na salaming iminungkahe sa kanyang kaibigan na agad silang magpunta sa kanilang guro upang iulat ang patungkol sa dumating na mga bully, at maging yung nasa tabi ni Yvonne na may kahel na buhok ay labis din ng pangamba kaya sinabi nito sa kanyang kaibigan na ang mga taong ito ay mapangahas. Samantala namang sa kabilang banda sa likuran ng dalaga ay mayroong mga tsismosa ang nag-uusap patungkol sa kaganapan. Sa umpisa ay kinuha ng babaeng may kulay kayumangging buhok ang atensyon ng kanyang kasamahan gayong napansin niyang ang grupo ng mga kalalakihan ay muling nagbabalik. Gayunpaman sa hindi inaasahang pagkilos imbis na makaramdam ng takot ang babae ay mukhang natuwa pa ito sa pagdating ng bully sabay tanong kung ang hinahanap ba nila ay si Yvonne. Bukod dito ay may panghahamak pa niyang sinabi patungkol sa babaeng balak dakipin ng bully na mukha itong kalapating mababa ang lipad, kaya naman alam niyang tanging ito lamang ang ginugulo ng mga bully, at maging ang may kayumangging buhok ay tila masaya pang nakikitang may taong nasa likod ng lahat ng kaganapang ito. Samantala habang dahan-dahang lumalapit si Jack sa dalaga, tinanong niya ang dalaga kung saan ito balak magpunta sa mga araw na ito, dahilan upang pabahagyang mapalingon ang babae sa lokasyon ng bully at makaramdam ng parating na panganib. Kaya naman nang makita ng isang estudyanteng lalaki ang mga bully, sa una ay lakas loob niyang harap-harapang sinubukang pagsabihan ang mga lalaking bully na magbigay respeto naman sila sa kanilang paaralan, bukod pa dyan ay mariin pa niyang sinabi sa mga lalaki na hindi niya pahihintulutan ang mga lalaking guluhin si Yvonne.
At maging ang katabi nitong lalaki na may itim na buhok ay binigyan diin din ang sinabi ng naunang estudyanteng nagprotesta, sa kadahilanang nabubuhay sila sa ilalim ng lipunan ng batas sa mundong ito. Gayunpaman dahil sa mayroong humarang na balakid sa daan ng pinunong bully ay agad ni Jack kinuhilyuhan ang nagtatapang-tapangan na estudyante kung saan tinawag pa niya ang mag-aaral bilang isang bata lamang, tinanong niya ang bata kung sino ba sa tingin nito ang kanyang kinakausap sabay sabing siya ang batas sa mundong ito. Kasunod noon ay agad ni Jack sinuntok ang estudyante dahil sa labis na pagkainis dahilan upang magdamo ang estudyante ng sakit sa katawan. At nang makita ni Ivan ang nangyari habang may halong pangamba, malakas siyang napasigaw sa bully na umalis sapagkat kaya naman niyang pangalagaan ang kanyang sarili. Gayunpaman nang makita ng pinunong bully ang aksyon ng babae ay tila mas lalo lamang itong nasabik makuha ang kanyang nais, kaya naman habang gumagawa ang hibang na bully ng kakaibang malaswang pagkilos ay sinabihan niya ang babae na tumigil sa pagiging matigas at sumama na lang sa kanya ng matiwasay. Subalit sa hindi inaasahang sandali ring iyon nang malapit na sanang dumampi ang maduming kamay ni Jack sa dalaga ay isang hindi kilalang misteryosong nilalang ang dumating at nakisingit sa eksena dahilan upang kahit papaano ay makahinga ng maluwag ang dalaga. Mula sa di kalayuan ay may isang magandang motorsiklo ang nagmamadaling pumagitna sa nagaganap na tensyon kung saan sa paghinto niya sa harapan ng dalawang panig, agad na rin niyang inutusan ang dalaga na sumakay na walang pagtutol namang sumunod ang dalaga kung saan tinawag pa niya ang pangalan ng misteryosong babae sa pangalang Sia. Kasunod noon ay agad na rin ang babaeng dumating humarurot ng pagpapatakbo dahilan upang maiwan ang mga bully ng may pagkadismaya sa pagkabigo ng kanilang misyon na dukutin ang dalaga upang dalhin sa kanilang pinuno na si Mr. Po. Samantala matapos lamang makaalis ang dalawa ay dali-daling tinanong ng isang lalaki si Jack, dahil sa nakuha na ang dalaga ng hindi kilalang tao, tinanong niya ang kanyang tumatayong pansamantalang pinuno kung dapat ba nila itong sundan upang muling subukang hulihin. Subalit sa katangahan ng kanyang kasamahan ay agad ni Jack ang kanyang tagasunod malakas na binetukan sa kadahilanang papaano naman nila ito hahabulin. Itinatak niya sa isipan ng kanyang tangang mangmang na kasamahan na ang kanilang biktima ay nakasakay sa motorsiklo, kaya naman papaano naman nila ito maaabutan sabay tanong kung tatakbo ba nito upang hulihin ang tumatakas na dalaga. Abangan ang susunod, kung saan matapos ang dalawa makarating sa lungsod ay makikilala na natin ang tiyuhin ng ating bida. Bukod pa dyan dahil desidido na talaga ang mga bully na makuha ang babae ay hanggang sa loob ng restaurant ay kanila itong susundan, kaya maraming kaganapan ang susunod na mangyayari sa lugar na iyon. Kaya naman kung pumatok sa iyong panlasa ang ating kwento ay maari bang patuloy lang kayong tumutok? Isa pa ay nagpapasalamat rin ako sa mga solid kong supporter na laging nag-iintay ng ating video.